diyan sa camera. Buong mundo ito, Mr. Talibong. Kinopya mo lang yan eh. Hmm. Kinopya mo lang yan eh. Hindi na umubra yan eh. Hmm. Para mabago mo yan, magpa-imprenta ka uli. Nilagay mo dun yung papa. Kita mo na? Ayan. Ngayon, para madagdagan ang kaalaman mo, eto. Bakit yung apat na, kasi parang yun, alam mo, ang Bisaya hindi ko naintindihan eh. Pero, master ko yan, Mr. Talibong eh. Kumbaga, kahit anong lingwahe gamitin mo riyan, alam na alam ko ang tutol eh. Alam na alam ko yan eh. Bimabanggit ka nung mga apat na Big Four, sa kasaysayan, Big Four yon na talagang sila ang pumigil ng giyera. Para bang binabanggit mo na paano magiging anghel yun, Big Four yun. Saka yung iba doon kung itutuloy ko doon Diyos raw si Kristo, samantalang sa amin hindi Diyos si Kristo, Antikristo yan. Kaya paano raw magiging anghel yun? Oy, Talibong! Bakit kinakailangan tawagin anghel yung mga ganyan? Ito, tandaan mo ito ito. Para matuto kayo eh. Saka yung mga yung mga hindi pa alam to, lalo na po kayong mga Katoliko, mga Bisaya na nalaso na nito ni Talibong. Ito po, bakit ang paniniwala namin kinakailangan tawagin anghel din yung apat na yon? Na iba't iba ang relihiyon nun. Pero bakit anghel? Ito. Sa unang Pedro, mababasa mo, ito, unang Pedro, ito. Anong mababasa nyo sa unang Pedro? Talibong! Ayan, bumuklat ka ng Biblia mo, Unang Pedro 2:13 hanggang 14. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Ayan. Anghel din kung tawagin, sinugo rin ng Diyos yung mga iyan eh. Mga pinuno ng bansa, mga gobernador. Pero hindi sila sinugo para mangaral, kundi sinugo sila bilang paghihiganti sa nagsisigawa ng masama. O hindi ba totoo yun sa gobyerno? Mga sugo rin ng Diyos yan. Ito rin. Sa Roma uli, anong tawag dyan sa mga pinuno ng bansa? Sa Roma, 3 hanggang 4. Ayan, Basahin nyo mga dipensor katoliko. Ayan, 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 Pasensya lang. Talagang ganun lang ako. Wala akong panahon na mag-edit pa niyan. Ito, Roma 13:3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng taba, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit na gumagawa ng masama. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Ayan. Yung mga pinuno, mga sinugo ng Diyos yan, ministro ng Diyos yan. Yan ang tagapaghiganti ng Diyos sa mga gumawa ng masama. Kaya nga, walang kapangyarihan hindi galing sa Diyos. Yan ay kusang inilalagay ng Diyos para magkaroon tayong kapayapaan. See? Paano ka ngayon, Talibong? Paano ka ngayon? Ngayon alam ko na yun, bakit binabanggit mo yung kasi anya, mayroon doon iba-iba ang kuha nila. Pinagyayabang mo pa paano anya magiging anghel yun? Sila Luther nga raw, sila ano. Talibong, talagang, alam mo, ang laman ng utak mo, bulak. Bulak. Hindi ka dapat, hindi ka dapat ginawang dipensor ng Katoliko eh. Dapat hindi ka ginawang ganon eh.
Napapahiya lang sa iyo ang Katoliko eh. Nagkamali yung pare. Palibhasa ang mga pare, takot na takot humarap sa mga ganyan eh. Kasi hindi naman alam ang ano eh. Hindi nakakaunaw ng Biblia yan eh. Puro lang pangangatwiran. Ay, yung paring si Abe, kasama nung doon sa No de Trot, kasama ni Atty. Llasos, parehong hindi alam ang katotohanan nun. Kaya yung title na yun, No de Trot, dapat tanggalin yun. Hindi ako nagyayabang. Katotohanan ang sinasabi ko. Kasi yung iba, pag ano, ang yabang mo naman, hindi oh. Katotohanan kasi sinasabi ko eh. Yan ang dahilan po bakit ako nag-iglesia ni Kristo. Kaya hindi po pagyayabang yan. Kung hindi yung mga, kundi yan totoo, hindi ako mag-iglesia ni Kristo eh. Totoo po yan eh. Ngayon, dagdag uli kaaraman. Bakit yung iba doon ay protestante? Hindi naman magkaka-relihiyon yun. Bakit kung yun antikristo, bakit tinawag na anghel yun? Pakinggan mo. Yung bang mga ganyan ang pagkakasugo sa kanila ng Diyos ay katulad ng pagkakasugo din Nabucodonosor. Pagkakasugo kay Ciro. Hindi sila mga tao ng Diyos. Pero ginamit sila ng Diyos, naging sugo sila. Mr. Talibong, para matutuhan mo ito. Anong katunayan ang sinasabi ko? Sa Jeremias, ayan Jeremias, Jeremias muna, ayan At iyong sabihin sa kanila, ayan ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Narito ako'y magsusugo at kukunin ko si Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod at aking ilalagay ang kanyang luklukan sa mga batong ito na aking ikinubli at kanyang ilaladlad ang kanyang pabilong hari sa mga yaon at siya'y paririto at kanyang sasaktan ang lupain ng Ehipto na yaong sa pagkamatay ay magbibigay ng kamatayan sa kamatayan at yaong sa pagkabihag ay sa pagkabihag at yaong sa tabak ay sa tabak. So ayan, si Nabucodonosor, isang pagano yan. Pero ginamit din ng Diyos, sinugo niya Ang sinugo, anghel. Pero anghel ng Diyos yon. Sinugo siya Pero hindi siya sinugo para mangaral o magtayo ng bayan ng Diyos. Sinugo siya para labanan ng Ehipto. Ipaglaban ang bayan na sa Egypt. Nakita mo ba? Isa na yan. Sino pa ang kahit hindi nga tao ng Diyos, kahit pagano, ay pwedeng tawaging anghel sapagkat kinasangkapan din sila ng Diyos? Si Ciro. Si Ciro. Itong katunayan. Isayas. Ayan Isayas 44:28. Ayan. Pagkatapos 45:1-4 ito na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ay aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan na nagsasabi nga na rin tungkol sa Jerusalem, siya ay magtatayo at sa templo ay yung patibayan at maglalagay. Si Ciro din, sinugo rin ng Diyos. Anong pagkakasugo sa kanya? Pagtatayo ng templo. Ito nga ang napagkakamala na yung sa 46:11 na ibong mandaragit, si Ciro daw yon. Malayo kasi ang ibong mandaragit sa 46:11 ng Isayas, malayong silangan, Misrak. Sa Hebrew, Misrak, Far East. Si Ciro, Near East. At saka si Ciro ang warrior ito. Yan ang hula kay Ciro, magtayo ng templo. Natupad yan sa kanya. Hindi yung 46:11. Na itunulag sa ibong mandaragit at ang ipangdadagit ay ang aral ng Diyos, ang payo ng Diyos, at ang dadagitin, ang mga dadagitin niya, ang pangdagit niya ay ebanghelyo, aral ng Diyos, ay malayo sa katwiran at matitigas ang loob. Yun ang dinadagit ng kapatid na Manalo.
ng ibong mandadagit. O hindi ba? Lahat ng iglesia ni Kristo ngayon, matitigas ang loob yan. Malayo sa katwiran yan. Karamihan, nandyan sa relihiyon mong antikristo, yung iglesia katolika. Malayo sa katwiran. Kayo, ang lalayo sa katwiran nyo. Yun ang katuparan din ng ibong mandaragit. Paano mo ngayon tututulan yan? At yun mangyayari yon sa malapit na ang wakas. See? Malapit ng wakas ng mundo. Kita mo na? Paano ngayon? Medyo humihinga ako. Para magkaroon ka ng ng panahon na mag-isip. Kaya okay lang. Huwag mong i-delete yung mga yung mga naka-record na sa Apokalipsis. Naka-record na sa Apokalipsis. Naka-record na sa YouTube. Okay lang. Noon sinasabi ko i-delete nyo eh. Pero ngayon naisip ko wag. Kasi sa pamamagitan ng mga kasinungalingan ninyo, magliliwanag uli ang Iglesia ni Kristo. Alam nyo, Iglesia ni Kristo, gaya ng bato, na mga buhay na bato. Habang kinikis-kis ninyo, lalong kumikinis. Ngayon, kalooban ng Diyos yan na lumitaw kayo ngayon. Sabi nga ni Apostol Pedro, pagka malapit ng wakas, si Satanas parang leon niya na parang leon na naghahanap ng masisila lagi. Kaya lang, wala nang maisip na ibang dahilan si Satanas. Wala kahit anong gawin nyo eh. Pero mo, inaabangan ko lagi kung paano nyo sasagutin. Wala akong makita eh. Pero yung iba, si Soriano, naku, yabang nyo agad. Ayan na tumawag kami. Nung una rin, binanatan mo agad ako eh. Pero ngayon, hindi ko makita eh. Abangan nyo mga kaibigan, lalo na kayong mga Bisaya. Abangan nyo kung sasagot yan. Pagka hindi, sabihin nyo kita libong, isara na niya yung puntos por puntos niya. Kasi puro puntos dumarating sa kanya. Yabang-yabang, punto por puntos. Kayo ang tinutukoy na mga nagsisipagnasang maging guro ng kautusan, bagamat hindi nauunawaan ang mga bagay na sinasabi, ni ang mga bagay na nais nilang patunayan. Hindi naman naiintindihan. Di marami kang natutuhan ngayon, Mr. Talibong. Yung anghel, yan ay tungkulin. Si kapatid na Manalo, hindi anghel, tao yan eh. Tungkulin ang anghel eh. Ang tungkulin o anghel, kinakapit yan sa espiritu. Sinabi ko na sa iyo, sino yung mga anghel na sa espiritu? Miguel Arcangel, Sirapin, Kirubin, yung mga myriads na 10,000, tig sa 10,000, libo-libo. Napakarami niyan na mababasa mo sa Apokalipsis. Yun ang mga anghel na nasa kalagayang espiritu. Sino naman ang tinawag na anghel sa hula? Hula, katuparan yun si Luther, tutol ka ba nun? Si Apostol Pablo, tinawag ding anghel. Si kapatid na Manalo, siya ang anghel na umakyat sa sikatan ng araw, na siyang magtatatak para magi kayong alipin ng Diyos. Pag hindi natatakan ngayon, o hindi naging iglesia ni Kristo, hindi na pangaralan ng iglesia ni Kristo, hindi naging kaanib sa iglesia, hindi kayo alipin ng Diyos. Yung hatol ng Diyos ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, yan po ang tatamuhin ng hindi natatakan ang hindi iglesia ni Kristo. Hindi po yan kayabangan, hindi po yan kayabangan ni Cesar Sineta. Yan po talagang aral ng Diyos na ipinangangaral ng iglesia ni Kristo. At ang iglesia ni Kristo, yan ang pinakamatibay na tanda ng malapit na ang wakas ng mundo. Tandaan po ninyo yan. Kaya, mga kaibigan, ay sana po ay inyong naunawaan yan, Mr. Talibong. Palagay ko, kahit hindi ko natapusin yun, halos yun ang laman ng mga tutol mo eh. Naipaliwanag ko na eh.
Yung Big Four, yun ang nasa kasaysayan eh. Ah. Kahit yun, walang relihiyon, kahit pa magkakakontra yun, anghel din yun. Tulad ng pagkakasugo, kina Nabucodonosor at saka ni Ciro. Ulitin ko ha. Hmm. Kasi tungkulin nga ang anghel eh. Di wala kang napatunayan doon sa... Kasi ikaw eh, nangungupya ka lang eh. Matagal na yun eh. Matagal na yan. Memoryado ko yan eh. Maski Bisaya ka, naintindihan ko yung sinasabi mo kasi yun ang dahilan bakit ako nag-Iglesia ni Cristo. At yan din ang dahilan bakit ang Iglesia ni Cristo nasa 155 countries na. Kung kayo hindi naniniwala na si kapatid na Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw, ay marami nang naniniwala niyan. Talagang ganon. Ang Panginoong Jesucristo nang umakyat sa langit, yung 3 taong pangangaral niya, mababasa mo sa Biblia, mahigit 500 lang. Halos hindi naubos yung size sa Jerusalem. Dumami lang libo-libo nung nangangaral na pinagpatuloy pangaral ng mga apostol. Pagkatapos, natalikod pa. Kaya, di ngayon, sana po ay inyo pong naintindihan yan. At wag sana po kung magdarandam sa akin kung minsan nakapagsasalita ako na ano. Pero yan po katotohanan eh. Hindi po yan paninira, hindi po yan kayabangan. Kailangan po talaga matatakan kayo nung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Yan po ang kapatid na Manalo. Yung salitang sigaw po, kasi yung sigaw niya, wag niyong ipahamak. Bakit? Yung pangangaral niya sa ikaliligtas. Samantala, yung apat na anghel, yung Big Four, sa ikapapahamak. Kaya yung sigaw niya, simboliko yun na pangangaral, wag niyong ipahamak ang lupa. Pagliligtas siya eh, wag mong ipahamak, pagliligtas. Ay yung yung Big Four, sa ikapapahamak yun eh. Nasa kamay nila ang ikapapahamak ng lupa. Ang Big Four. Kaya, nung matupad ang First World War, 3 dimensions, giyera sa lupa, giyera sa dagat, giyera sa langit. 3 dimension. Sana po ay siguro sapat na yan mga kaibigan. At muli, at teka nga muna, yung mga babatiin ko kasi. Ito, babatiin ko po. Sana yung listahan kong mga babatiin ko. Ito po yung babatiin ko ha. Sila Canora Puerte from Hong Kong. Si Apple Celestino, si Jojo Ojales. At Rolly Paras, distrito ng Pampanga. Si Eiko Sebastian. Cote Maldeta, si Norman Maldonado. Marjorie May Bubble, si Juji. Saan pa ba yun? Marami pa akong mga sinulat na dapat batiin ko eh. Teka nga muna. Sandali lang po ah. Ito po. Kailangan kasi mabati ko rin ito. Ito kasi yung mga sumusuporta na nagsusubscribe pa sila sa akin eh. Nagsusubscribe sila. Si Minerva Jaime. Lokal po yan ng Hamamatsu, Japan. Ayan po. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa Japan? Hamamatsu, Japan. Minerva Jaime yan. Si Alili Morcilla. Si Glenn Fernandez. Si Libby Ampere. Si Jemlit Magbo. Si Rex Rosario. Sanjis Channel at saka si Merlis Ablags at saka si Willan Plate King Adobo. Ayan, yan ang mga nagsusubscribe. Sa susunod po ay babanggitin ko nila at saka yung mga mini-mission ko po. At padadalhan ko rin ito. Yung mga mini-mission ko dito sa Edmonton. Sila Astor Sineta, yung mag-asawa, si Nueme, at saka yung anak. Kumusta kayo, Astor? Si Joy, nandito sila lahat. At si Mr. Paul McKinney. Matagal ko na pong mini-mission yan. Talagang ganyan, hindi pa panahon.
At marami pa akong mini-mission dito eh. At saka yung mga pinadadalan ko ng mga video ko sa Toronto, sila Arlene Alpapara Asarcon, pati yung mga anak niyan, sila Jocelyn, sila Jojo, at saka sila Jane, si Jane sa Texas, Jane Alpapara, nakaligtaan ko na, puti ang asawa niya eh. Pasensya ka na, Jane, nasilimutan ko. At si Nancy Mercedes Jackson, diyan sa, babatiin ko na kayo lahat. At saka, mga kapatid dyan sa, sa Toronto, sila Margie, Di Guzman, si Obet, si Abet pala, hindi Obet, Abet. Marami pa po dyan, kumusta na po kayo, At dito rin sa Edmonton, sila Ernesto Flores. Yan kasi ang mga sumusuporta sa ko. Si Ernesto Flores, marami po yan, At bago ko malimutan, yung lokal po ng Napo, yan po bunga ko po yan. Hanggat mari gusto ko batiin sila lagi. Kasi natural, lagi niya nanonood sa sa video ko. Sila Bong, Kinyan, sila Gina, sila Ka Jose, si Neta, sila Joson, sila, nalilimutan ko na yung lahat. Marami kayo dyan eh. Alam nyo, yan po ang mga kapatid na sa lokal ng Napo na yan po ang lokal na bunga ko yan. Mag-isa po akong nag-mission dyan. Dati walang iglesia dyan. Pero 1983, ayan, sa wakas, nagbunga ako ng dyan. Kasi po ganito talaga ako. Hindi nagbabago ang aking espiritu. Laging masigla at laging energetic. Makikita nyo po sa akin. Ayaw ko kasi kayong antukin. Kung manonood kayo ng video ko, hindi kayo antukin talaga. Bueno, siguro sa